Masakit ang masaktan. Pero, hindi naman sa lahat ng pagkakataon laging masasaktan tayo. Ang kailangan mo lang na dapat gawin ay bigyan ng pagkakataon ng puso mo upang maisip mo yung mga bagay na nangyari. At kapag may lakas na ulit ang puso mo, pwede mo na ulit simulan na tuparin yung mga pinangarap mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sa huling sandali, binigay ko ang lahat. Pinasaya ko siya. Pero hanggang doon na lang ang lahat. Masaya ako sa mga nangyari. Pero masakit sa akin yung mga nakita ko. Pero ano bang laban ko dun? Wala naman akong papaya. Wala akong tilapia. Ang meron lang ako, masikip na bulaklak na ngayon. Eto, nawasak na. At habang sinusulat ko yung gusto kong sabihin kay Iboy, maagos lang yung mga luha ko. At sa paglisan ko, hindi ko na alam kung saan ako makakarating. Sumakay na lang ako sa bus na hindi ko alam kung saan patungo. Tapos, tulala lang ako habang nakatanaw sa bintana. Tila ba, wala akong naririnig. Tila ba, di ko nauunawaan ang lahat ng nasa paligid ko. Tapos nung lumapit yung konduktor, sinabi ko na lang na ibaba ako sa huling terminal ng bus. At sa bawat oras na lumilipas, nakamasid lang ako sa bintana at inabutan na ako ng dilim sa daan. At eto, nung makarating ako sa terminal ng bus, hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Kaya ito, naglalakad lang ako. At kahit saan ako makarating, okay lang. Kahit matulog ako sa gilid ng daan, okay lang. Palakad-lakad lang ako hanggang may daan. Lakad lang. Ewan ko ba. Basta gusto ko lang maglakad. Gusto ko makalayo. Tapos eto, may nadaanan akong poste ng ilaw na patay sindi. Tapos, may nadaanan akong lumang bahay. Nakakatakot. Kaya binilisan ko yung paglalakad kasi may nakita akong babae na nakaputi doon sa lumang bahay. Tapos, nakasilip pa sa bintana. At habang naglalakad ako, nasa gilid lang ako. Medyo madilim sa dinadaanan ko. Tapos, bigla na lang ako nahulog. Gagi, ang baho. Nahulog ako sa malaking kanal. As in, pagbagsak ko, lumubog talaga ako. Muntik na ako malunod sa kanal. Napakabaho. Hindi ako makasigaw. Gusto ko magmura kaya lang kapag binuka ko yung bibig ko, baka makain ko yung tubig kanal. At eto, hindi ako makaakyat. Hanggang leeg ko yung kanal eh. Pero ayun, may dadaan. Magpapatulong na lang ako. Kaya ito, pagdaan niya dito sa gilid ng kanal kung saan ako nahulog, hinawakan ko yung paa niya. Kaya lang natakot siya nung makita niya ako. Sumisigaw siya sa takot pero di ko binibitawan yung paa niya.
Ay, tulungan mo ako. Wika ko. At eto, lalo siyang sumigaw sa takot. Gagi, natatawa tuloy ako. Pre, tulungan mo ako. Nahulog ako dito sa kanal. At eto, kumalma na siya. Gagi talaga. Mukha siguro akong halimaw sa kanal. Buisit, akala ko halimaw sa kanal. Paano ka ba nahulog dyan? Teka, ang baho mo. Pre, mamaya na ako magpapaliwanag. Tulungan mo muna ako. Wika ako naman. At eto na nga, tinulungan na niya ako. At nang makalis ako sa kanal, eto, pati gamit ko, nabasa ng kanal. Gagi, baho? Tagsan ka ba? At sino ka? Bakit ba nasa kanal ka? Ako si Buknoy. Naglalakad lang talaga ako. Bigla na lang ako nahulog sa kanal. Pwede bang makiligo sa inyo? Okay lang. Tara na sa bahay. At ako'y maliligo din. Amoy kanal na ako. Salamat pare. Babayaran na lang kita sa pagtulong mo sa akin. Wag na. Ako pala si Eman. At eto, naglakad na kami. Malapit lang daw kasi yung bahay nila dito. At eto, pagpasok namin sa gate, nagulat yung papa ni Eman nung makita ako. Anak, bakit nag-uwi ka ng taong grasa dito? Papa, hindi taong grasa yan. Nahulog lang siya doon sa ginagawang kanal. Ang baho, nak. Pati ikaw mukha ka ng taong grasa. Maligo ka na. Papa, makikiligo na din si Buknoy dito. O siya, maligo na kayo. Ang baho, nakakasuka. Hindi ko naman masisisi yung papa ni Eman. Kasi napakabaho ko naman talaga. At ito, dito kami naligo sa likod ng bahay nila. At habang naliligo ako, nakatingin lang sa akin si Eman. Nagtataka tuloy ako kung bakit. Bakit Eman? May mga dumi pa ba ako sa mukha ko? Tangay na. Ang gwapo. Totoo ba yung mukha mo? Hindi ba yan retoke? Totoo to, Eman. Walang halong kemikal. Gagi. Ang gwapo. Best friend na tayo. Okay lang ba? Gusto ko ng best friend na kasing gwapo mo para mas lapitan ako ng mga babae. Bakit Eman? Ganito kasi yung Buknoy. Siyempre, best friend kita. Tapos, sobrang gwapo mo. Di kapag may nakakita na lagi tayong magkasama, may mga lalapit na babae na magtatanong kung sino ka. Tapos ayun, nakakadiskarte na ako. Ganun ba yun, Eman? Loko ka pala, no? Pero sige, dahil tinulungan mo naman ako, best friend na kita. Buknoy, bilisan mo na. Papahiramin na lang kita ng mga damit. Tapos bukas, papalabahan natin yung mga damit mo at yung mga gamit mo na nahulog sa kanal. Salamat, Eman. Ang bait mo. Kaya ito, matapos makaligo, inabutan kami ng papa ni Emma ng towel. Tapos, diretso kami sa isang maliit na silid. Buknoy, maliit lang yung silid ko ah. Okay lang, Eman. Salamat sa iyo.
Sige na, magbihis ka na. Uwi ka na Eman. Habang ito, binigyan niya ako ng masusuot. Kaya lang habang kinukuha ko yung damit na binibigay niya, nahulog yung towel na nakabalot sa katawan ko. Kaya ito, natawa na lang talaga ako. Kasi naman, nakita ni Emma ng lahat. Boknoy, grabe ka. Bakit may nakatago kang batuta dyan? Sana all pinagpala. Natatawa na lang talaga ako kay Eman. Kaya ito, nagbihis na ako kaagad. Pero kahit paano, masaya ako na nakilala ko si Eman. Naging best friend ko pa kaagad. At mukha siya mabait. Pero di may iwasan na naaalala ko palagi ang nakaraan. Nasasaktan ako. Sobrang sakit.